Ang gusto ko po lamang ay yung decision ng ombudsman, ilabas nila ngayon, huwag yung pag-aaralan pa yung kaso ko. Meron akong 3 sulat kay Mercedes Gutierrez na feeling ko na action na naman yung aking motion for reconsideration. Ay sabi niya, ngayon niya lang nabasa, wala siyang nare-receive. Sinungaling niya naman. Walang kwenta yung sulat na yan, yung binasa ko na yan, walang kwenta yan para sa akin. Ang mas gusto ko ba dyan, sinabi niya, dismiss ka talaga, mas maganda pa. Ay malamang may mangyayaring masama dito sa loob ng bus. With our partner Tatak Araimin Rajumo Nationwide, who had an exclusive conversation with Mendoza, revealed the true cause of the tragic death of the innocent tourists. Mendoza stated in his conversation with Michael Rogas, which is the reporter on air, that he anticipated death from the moment he got there in the bus with the Chinese nationals. Kayo po ba hihingi ng pagkain ngayon para sa mga bihag ninyo at para po sa sarili ninyo? Ako po, nakalaan na akong magutom at talagang kanina pa ako hindi kumakain dahil alam ko na magiging sitwasyon sa buhay ko. Handa na akong mamatay ngayong araw na to. The hostage drama took 11 hours before Mendoza was shot dead. At first, the ambience on the area was so peaceful. In fact, there are still civilians who pass by on the restricted area, not knowing how serious the situation was. As of 3:21 in the afternoon, the negotiators even brought fuel to refill the gas tank to sustain the air conditioning of the hostage bus, which only shows that Mendoza has no actual plans of killing the Chinese passengers. Mendoza stated as well that he won't give up until he receives the decision coming from the ombudsman regarding his dismissal. Mendoza was accused of extortion, grave threats, and robbery, which he denies that he was involved with the said cases. From the past, Mendoza received prominent awards for others to think what made him do the gruesome killing spree on Chinese tourists. Mendoza was one of the policemen who responded on Jun Ducat's hostage-taking last 2007. Hindi naman ako susuko hanggang hindi nababago yung decision ng ombudsman. While negotiating with his demands, Mendoza was watching the live coverage of the hostage drama on a built-in television inside the bus, which served as a window for him to see what's happening outside the area. And when he saw his brother Espioto Gregorio Mendoza, who was forcibly carried inside the police mobile, he threatened the police that he will kill somebody inside the bus if his brother will not be released immediately, stressing out that his brother Gregorio is not an accessory and has nothing to do with what he's doing with the hostages. Exclusive. Captain, sa paano parang po ninyo gusto matapos ito pong isyong ito o itong sitwasyong ito? Ayun nga, yung ombudsman, ayan sabi, ay re-reviewin, re-repasuhin. Ang gusto ko, dalhin nila rito ngayon ang order. Kung ako ay talagang dismiss, final order. Yung final order na nila, na kung ako ay dismiss, o ako ay na-reverse yung dismissal order, yun ang gusto kong mangyari. Final order, yun yung ginawa kanina, sulat lang yun. Para ako yung napasipay sa unit ng aking ulo. Hindi tama yun, mali yun. Kapitan? Meron po kayong pakiusap sa pamamagitan po ng RMN, nakikinig po yung mga pulis ngayon. May pakiusap po kayo sa mga pulis, lalo-lalo na doon sa mga sniper. Ay, yung mga sniper, pag hindi sila nagsiyali sa kanilang pwesto, ay sasambulan ko sila, i-sniping ko kamo yun ako sa pintuan. Okay, sa oras na ito, na 6:45 na po ang oras dito po sa aming himpilan, 6:45 na ng gabi, ano na po ang huling decision ninyo? Wala na po. Kasi nakikita ko ang daming mga SWAT na dumarating. Ang daming SWAT na dumarating, nakikita ko sa palibot. At ako naman, alam ko, papatayin din nila ako, kaya mag-sialis na sila dahil anytime, gagawin ko din yun dito. Okay. Huling ano po, sino na talaga ang gusto ninyo makausap maliban po sa media? Yung pinaka-reliable, yung totoo sasabihin sa akin kasi ayaw ko nung sinisimuaningan lang ako. Sino po yon? Media din, media lang din. Media lang din. Okay, Captain Mendoza, kalma lamang po tayo, ano po? Yung kapatid ko, nakikita ko bakit nila ginaganyan. Ako may kasalanan dito, walang kasalanan yan. Okay, walang kasalanan yan, ipakita nila na pinakawalan yan mga kapatid ko. Ipakita nila, pagka hindi, titiranin ko yung mga naririto sa loob. Kalma lang po. Sabihin mo sa kanila yan. Opo, tinatawagan lang po. Ipakita nila dito sa kaliwa. Makita ko sa kaliwa ng bus, palakarin nila yung mga kapatid ko dyan. Pagka hindi, ito, talagang halo lang ito lahat. Opo, tinatawagan na po namin ang PNP. Isilaman po ha, isilang po tayo. Walang kasalanan ng mga kapatid ko. Opo. Hindi nila alam ang pangyayari ito.
Apo, kalma lang po tayo dahil kami po yung nakikipag-ugnayan na po sa PNP. Humuhupan na rin naman po yung mga polis. Ano po? Ayun o, binibitbit yung kapatid kong polis. Walang kasalanan yan. Bakit nila bibitbitin yan? Sasabihin nila, aksesorya, hindi aksesorya yan. Ako lang mag-isa ang gumawa nito. Ayan o, nakikita ko. Nakikita ko yung ginagawa nila sa kapatid ko. Ayan o. Oh, ginayabi ito. Ay, polis yan eh. Walang kasalanan yan. Walang kasalanan yan. Pakawalan nila yan. Pagka hindi, ito, babarilin ko yung nasa saunahan. Sabihin mo sa kanila. Sandali po, sandali. Sabihin mo sa kanila. Ayun o, nakikita ko rito. Ayun o, sa TV. Ginagawa nilang baboy yung kapatid ko ng polis. Walang kasalanan yan. Hindi niya alam ang pangyayari na to. Ngayon niya ang nalaman sa TV. Bakit nila gaganyanin? Pag lumala yan, walang kasalanan yan. Ayun o. Pag ito, nalalala ito sa ginagawa nila yung mga polis na yan. Sabihin mo sa kanila. Ano na nila? Kita ko yung Captain Mendoza. Oh! Hindi nila nakakawalan yan! Ano? Babarinig ko na ito! Captain Mendoza, sandali po. Kawalan niyo yan! Bakit ba? Babarinig ko ito! Huwag po kayo magpapapunto. Captain Mendoza, Erwin, pakibilisan lamang yung ground commander. Ayan, nagpinasok siya! Sandali. Ay, pag hindi nila pinakawalan yan, babarinig ko na ito! Huwag po, Lalakad ko na ito! Isahin ko, sabihin mo! Captain Mendoza, tinutulungan na po namin kayo. Ay, ayun o, wala! Dinidiretso nila! Pag umalis, nang movie na yan, nakasama ang kapatid ko, babarinig ko yung nasa unahan! Sandali mo kanila! Sandali po. Babarinig ko na ito lahat! Captain Mendoza, sandali po ha. Captain Mendoza. Ayun na, pare! Meanwhile, while there were several shots fired by Mendoza, the media people ran literally for their lives, and even some of them, despite of the muddy ground, went down on their feet just to hide themselves from stray bullets, which hit a bystander just behind where the media personnel were located. Mendoza said that the blame should be on Ombudsman Merceditas Gutierrez if ever the situation get worse. Kausap ko si Gonzales at saka si Gutierrez. Sinabi ko na sa kanila, kayo ang may kasalanan pagka ito ay lumala. Later that night, when the SWAT team arrived after shots had been fired by the hostage taker, right after the bus driver went out from the driver's window, Mendoza threatened once again that he will kill all the passengers inside the tourist bus if the SWAT team will not keep their distance and abort their operation. Pag nagpalapitin dito, paalisin na! Bakit nila yung huli? Wala namang kasalanan yan. Ako lang may kasalanan dito. Pagka hindi, may binaral na ako dito, dalawa. Pag hindi, dadagdagan ko ba to? Sandali po. Huminahan po tayo. Yung po mga sinasabi ninyong binarel, ano po ano nila? Binaril ko yung dalawang Chinese. Pagka hindi nila binago ang ganyang sitwasyon, pati yung mga maril dito sa loob, uumusin ko to. Sandali po ha, hinahalaman po tayo, Kapitan Mendoza. Uumusin ko to, pag hindi sila tumigil, nakatatakbo dyan sa gilid. Okay. Uumusin ko to. Though there were survivors, Mendoza had proven to his fellow policemen that he is serious and he is willing to die just to send the message that he is innocent with the alleged cases that was filed against him. The 11-hour hostage crisis left bloodstains on the ground where the bus is located, whereas it killed 8 hostages on the spot. Meanwhile, President Benigno Aquino III declared this day, August 25, 2010, Wednesday, as the National Mourning Day in regards with the Chinese tourists who were victims in the hostage crisis in Quirino Grandstand. For GNN, Josh Garcia, News Force.